Graduation season na, kaya maagang happy graduation po sa mga kapuso nating estudyante. Pero hindi lang mga bata masaya ngayon. May ilang kapuso tayong pinatunayan na kahit anong edad, pwede pa rin makapagtapos ng pag-aaral basta't ika'y porsigido. Kilalanin natin sila sa balitang hatid ni JP Soriano. Sa hanay ng mga graduate ngayong taon sa LaSalle Green Hills Adult Night High School, si Tatay Ador, ang pinakamatanda. Maagang nasubsob sa trabaho kaya natigil sa pag-aaral. Pero di raw siya nahiyang muling pumasok kahit 58 years old na. Huwag po kayong manghinayang sa panahon ng inyong buhay. Ipagpatuloy niyo po ang inyong pag-aaral dahil ang pag-aaral po napakalaga. Kung gusto mo mag-aaral, gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo, sumigi ka lang, huwag mong sabihin na nakakahiya. Ang 27 taong gulang na si Dante naman, kasama ang kanyang employer sa kanyang graduation. 9 na taon na raw siyang nagtatrabaho bilang houseboy. Anak na raw ang turing sa kanya ng kanyang amo. Hindi ko pa-expect na after how many years makakapagtapos muli ako ng high school. Thank you po for everything. Hindi ko man po nakapiling matagal ang nanay ko. Kayo pong naging pangalawang nanay sa akin. I saw his potential talaga. That's why I asked him to take the exam at PUP and trying to encourage him to continue. You can never be a houseboy forever. Kapwa nagkamit ng special awards ngayong taon sina Mang Ador at Dante. Para naman kay Lola Lily, sweeter the second time around ang pagbabalik eskwela. Matapos mag-high school, kumuha ng vocational course na dressmaking ang 78 taong gulang na si Lola. Dito lang ako masaya ako. Kasi sa amin malungkot ako. Kaya bumalik ako dito. Kasi dito nakukuha ko yung kasayahan ba. At bilang pasasalamat, may regalo pa siya sa kanilang principal na siya pa mismo ang nagtahi. Surprise po ako, hindi ko nga po alam kung bakit aking binigay ito. Pero siguro po, laking pasasalamat ko kay nanay dahil talagang mga ganyang klase pong sitwasyon, yun talagang inspirasyon po namin. Sina Mang Ador, Dante at Lola Lily, patunay lang na wala sa edad o estado sa buhay ang pagkamit sa mga pangarap. JP Soriano, GMA News. Para sa mga mag-aaral na nakatakdang magtapos ngayong Marso at Abril, may mga pangamba ba kayong nararamdaman para sa bagong yugto ng inyong buhay? Ayon po sa isang eksperto, post-graduation blues ang tawag dyan at normal lang daw itong maranasan. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Pinaghandaan ng magkakaibigang sina Rachel, Myrene at Mylen ang araw na ito. Ang pagtatapos nila sa Food and Beverage Services course ng LaSalle Green Hills Adult Night High School. Para sa kanila, katuparan ito ng pangarap na matagal nilang inaasam. Para sa akin, kumbaga, yun na yung magdadala sa akin sa mga katagumpay na gusto ko talaga. Ito na po yung pinaka most awaited na moment na inaantay po namin dahil ito po yung key namin para to open next door. Hindi biro ang binuno nila makatapos lang ng pag-aaral. Trabaho sa umaga, aral sa gabi. 4 years akong nag-antay after nung high school graduate ko. Siyempre po sa college, kailangan mo talaga ng pera na maiipon para sa tuition. Pero sa bagong yugto na ito ng kanilang buhay, may natuldukan mang problema, may sumusulpot namang bagong pangamba. Maghahanap ng trabaho. Mas may pressure ba sa'yo ngayon? Ng trabaho? Opo, kasi gusto ko matulungan yung pamilya ko. Gusto ko makaahon sila sa kahirapan. Financial pa rin. Paano financial? Kasi kumbaga wala po talaga yung income na monthly, ganon. Ayon sa isang life coach, malaking pagbabago sa buhay ang dala ng anumang milestone tulad ng graduation. Pero ito rin mismo ang pinagmumula ng maraming alinlangan na kung tawagi post-graduation blues. So the kids feel that way too, na malaki ang utang na loob ko sa magulang ko, kailangan ko silang itaguyod. The bitter side of it is, yung nga, wala ka ng bakasyon, you're starting to take responsibility for yourself, you're working almost 365 days a year. Paliwanag ng eksperto, normal na pakiramdam ang post-graduation blues lalo't wala naman tayong kakayahang hulaan ang ating hinaharap. Ang mahalaga raw ay kung paano natin haharapin ang ating mga alinlangan sa kasalukuyan. Payo ni Chua, di raw dapat takbuhan ng anumang pangamba, lalo't ang anumang pagsubok o paghihirap ang siya ring huhubog sa ating katatagan. Importante rin daw na makilala natin ng husto ang ating mga sarili na susi sa pagpili ng mga mahahalagang desisyon sa buhay. If you look back into your life, pagtingin mo, okay,
Ano yung mga panahon sa buhay mo na gusto mong ikwento? Pansinin mo. It's about yung mga panahon ng buhay mo na nag-suffer ka, na may transition dinaanan, na may naalpasan ka. So you look at the bigger picture and you find meaning sa pinagdadaanan mo. Dan Otingkongko, GMA News.